Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na pag-ibig na nagtutuwid, hindi bulag. At ang ating mga pangunahing talata ay ang nandito sa unang Korinto 5:1 hanggang 8. Ito po ang ating lesson number 11 sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So ngayon magsisimula na tayo sa panibagong issue ng mga kapatiran dun sa Korinto. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, dito itong Korinto, maraming issue rito. At ang unang issue yung tinalakay natin na napakahaba ho nun, inabot tayo ng 4 na kapitulo hanggang chapter 4 tungkol sa pagkakabahabahagi, yung pagkakampi-kampi ng mga ng mga taga-Korinto. No? Ngayon naman, ibang issue ngayon to mga kapatid. Tingnan ninyo, no? Tungkol ito sa sa pagtutuwid, tungkol sa pag-ibig. So ang coverage natin hanggang verse 8 lang. So halos hindi natin matatapos ngayon ang buong chapter 5. Kung lulobin ng Panginoon next week sa pagbabalik natin ay matatapos tayo sa chapter 5. So dito muna tayo sa unang 8 talata ng chapter 5. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ano nyo kapag sinasabing pag-ibig, nadinig ninyo yung salitang pag-ibig? Karaniwan, kapag naririnig natin yan, madalas pumapasok agad sa isipan ng tao ang alin. Pag sinabing love, so nandun yung kabutihan, di ba? Kabaitan, pagtanggap at pagpapatawad. Tama naman ho yun eh. Kapag talagang pinag-uusapan ng pag-ibig, merong kabutihan, pagtanggap at pagpapatawad. Dahil yun mismo ang ginawa ng Diyos sa atin. Nang ipadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig, tinanggap niya tayo, naging mabuti ang Panginoon Diyos sa atin, at pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Yan eh, ika nga eh, pag-ibig. Pag wala yung mga yan, wala pag-ibig. Pero mga kapatid, kadalasan ay nakakaligtaan na marami na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Hindi bulag. Hindi nito binabaliwala ang kasalanan at hindi nito hinahayaan na ang mali ay manatiling mali. Dito sa ating pag-aaral mga kapatid sa Iglesia sa Corinto, dito sa chapter 5, ay nakita ni Pablo ang isang sitwasyon na kahit ang mga taong nasa sanlibutan, kahit ang mga hindi mananampalataya, ay hindi nila matatanggap yung naging issue rito. Hindi nila matatanggap na tama o okay lang sa kanila yon. Alin yun, yung isang kasalanang hayagan, bulgaran, at ipinagmamalaki pa ng ilang mga kapatiran doon sa iglesia sa Corinto. Sa halip na kalungkutan ng umakay sa kanila para ituwid yung nagkasala, naging pagkakampante at pagwawalang bahala ang kanilang naging tugon dito sa issue na mababasa natin mamaya. Pero bago yan mga kapatid, dito makikita natin para magkaroon kayo ng bird's eye view nung dadaanan natin mga punto. Makikita natin ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bulag pagdating sa kasalanan. Ang mali ay mali, di ba? Ang tama ay tama. Hindi nagbubulag-bulagan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng iglesia, yung kapatiran, ay dapat nakabatay sa kabanalan, hindi sa pakikisama lamang. Yan ang kailangan sa Christian group, di ba? Kailangan meron love. Pero yung love na yun, dapat nakabatay sa kabanalan. Pag sinabing kabanalan yung dun, nakabatay sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang yung nakikisama ka. Bagamat kasama yung pakikisama, pero hindi doon natatapos. At ang tunay na pag-ibig ay handang magtuwid, mag-correct, kahit masakit, upang iligtas at ibalik ang kapatid na naliligaw. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, marami rin na nagsasabi na ang pagiging mapagmahal at ang yung pag-ibig nga na tinatawag, yung love, marami nagtatago sa salitang pag-ibig, Kahit mali, kahit laban sa salita ng Diyos, pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, hindi po ganun yun. Dito sa liwanag ng mga talatang ating babasahin, makikita natin ang pag-ibig na hindi nagtutuwid, hindi nagko-correct, ay hindi tunay na pag-ibig. So silipin natin mga kapatid, yung kung paano ipinakita ni Pablo ang tamang tugon ng church, ang pag-ibig na nagtutuwid.
Yan ang dapat na tugon natin. Hindi bulag. Isang pag-ibig na ang layunin ay ang kaligtasan ng kapatid at ang kabanalan ng katawan ni Kristo. So, dalawang bagay, kaligtasan ng kapatid at kabanalan ng kapatiran ng katawan ni Kristo. Ang ating aralin mga kapatid ay hahatiin natin sa apat na bahagi. Ayon sa pagkakasulat ni Apostol Pablo, pagkakasunod-sunod ng mga talata. 8 talata lang ho naman to. Sa verse 1 and 2, makikita natin dito kung ano talagang problema. Ang problema o suliranin, merong hayag na kasalanan. At na naging reaksyon ni Pablo, naging desisyon niya, yung ikalawang bahagi natin, verse 3, 4, and 5. Ang utos ni Pablo, pag-aalis ng masamang tao. Pagtitiwalag ito, mga kapatid. At ang ikatlo ay ang dahilan para sa kalinisan ng church o ng iglesia. Verse 6, 7, and 8. Ito yung reason bakit kinakailangan mag-alis. Pag merong napakalaking eskandalo o kasalanan, kung bakit kailangan alisin, para sa kalinisan ng church. At yung ikapat, conclusion natin yun, application ng ating pag-aaralan. So, umpisa na po natin dito sa unang Korinto 5:1 tungkol doon sa ang suliranin. Ang suliranin nila roon, yung problema doon sa Korinto, ang issue, hayag na kasalanan. Ang sabi kasi ni Apostol Pablo, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo. Isipin nyo yan, nababalita. Ibig sabihin, bulgar yan. Na pag-uusap-usapan sa komunidad na na may pakikiapid sa inyo. Ano yung pakikiapid? Ang pakikiapid, ang translation niya sa English mga kapatid ay sexual immorality. At maski titingnan ninyo sa wikang Grego, sexual immorality yan. Pag sinabing sexual immorality, malawak yan, kasalanang sexual. Marami yan. Pero dito may particular na tinutumbok. So, titingnan natin. So, merong suliranin. Ang suliranin, hayag na kasalanan. Kung ano yung kasalanan na yon, pakikipid. At kung anong klaseng pakikipid yon, mababanggit maya-maya lang konti. At gano'ng agrabe yan? Ang sabi sa sumunod na parirala, at ang ganyang pakikipid ay wala kahit sa mga pagano. Alam niyo naman, pag sinabing pagano, Gentiles, sa English, no? Tumutukoy yan sa mga hindi sumasampalataya. Sa mga hindi Christians. Sa mga hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So, ang sabi ni Pablo, yung ganong klaseng pakikipid yung naging issue doon sa Korinto na nababalita, ay kahit yung mga hindi mananampalataya, hindi nila matatanggap yan. Ibig sabihin, hindi nangyayari yan sa mga hindi mananampalataya. Yun ang problema, mga kapatid. Hindi nangyayari, grabe nga ang sitwasyon. Pero nangyari sa inyo, parang ganun, di ba? Ano ba ang kaso yan? Anong klaseng pakikipid yan? Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So, yan yung partikular na kasalanan. Isang lalaki, isang kapatid doon sa loob ng iglesia, nagsasama o merong sexual na relasyon sa asawa ng kanyang ama. Hindi niya sariling ina yun. Asawa ng kanyang ama, lumalabas, stepmother niya. So, meron siyang sexual relation sa stepmother niya. Sa ilalim ng kautusan ng Diyos sa Old Testament, talagang mahigpit na ipinagbabawal yan. At maging sa kultura at batas ng mga Romano noong mga panahon na yon, ay isang malaking iskandalo yan. So yun po mga kapatid. Ngunit, hindi lang yan ang naging kasalanan dyan sa church na yan. Ano ba problema? Okay, kasalanan ba ng church yan? Na magkaroon ng ganyang kapatid na nagkaroon ng sexual sin? Actually, hindi naman kasalanan ng church yan. Pero, paano nagkaroon ng obligasyon ngayon dyan? Yung church sa Corinto. Ito kasi mga kapatid, yung sumunod na talata. Kasama sa problema to. At kayo ay nagmamalaki pa. O isipin nga ninyo, nagmamalaki pa yung mga taga-Corinto. No? Alam niyo yung pinagmamalaki dito, lumalabas yung pinaka-logical explanation dito ng pagmamalaki nila. Para baga pinagmamalaki nila na alam niyo yung uso ngayon, yung tanggap namin lahat yan. Meron kaming pag-ibig sa church na to. Kaya kahit nagkakasala ang tao, okay lang, tanggap namin. Alam niyo mga kapatid, minsan ay pagmamalaki yun,
ng mga churches hanggang sa panahon natin ngayon dahil pinapakita nila sa kanilang church malaya sila. Meron silang kalayaan, meron silang maximum, hindi lang maximum, over to the maximum tolerance. Ibig sabihin, pinapayagan, welcome kayo, ganun. Alam nyo, parang ipinagmamalaki pa nila na maluwag at open-minded sila imbes na magluksa sa kasalanan sa kanilang kalagayan. Yan mga kapatid eh. Kasi ano ba ba yung pagmamalaki nila? At kayo ay nagmamalaki pa. Mamaya babalikan natin yung diwang yan. Tingnan niyo. Ano pa sabi ni Pablo? Hindi ba dapat kayong malumbay o dapat nalulukot kayo? Dahil merong kapatid na nagkasala ng gano'n tapos yung kasalanan niya, ano pa, na-eskandalo pa. Nadungisan hindi lang yung kapatid na yun, kundi yung buong kapatiran. Naapektuhan dyan, mga kapatid. Yung salitang malumbay rito, mga kapatid, sa English, mourn. May bigat yan ng pagdadalamhati na parang pag-iyak sa isang namatay. Parang namatayan yan. Dapat daw ganun eh. Hindi ba dapat kayong malumbay? Hindi malumbay na malungkot lang yan. Para bagang malungkot kayo na gaya ng namatayan. At saan ba dapat, kung malulumbay sila, saan ba dapat tumungo yan? Ano ba ang dapat na maging desisyon nila? Ito sabi, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito. Ibig sabihin yung kalungkutan, dapat nalungkot sila doon sa kasalanan na yun. Hindi nila ipinagmamalaki pa, natanggap nila yun. Dapat may kasunod na aksyon yun. Alisin o ihiwalay ang gumagawa ng kasalanan ito mula doon sa church. Church discipline ang tawag doon. Dapat in-exercise nila ang disiplina sa iglesia o doon sa kapatiran. Hindi ibig sabihin naman na walang pag-ibig agad kapag pinairal ang disiplina. Kundi tanda ito ng tunay na pagmamalasakit, makikita nyo mamaya. Parang dito lumalabas siya sabi ni Pablo, dapat inalis nyo yung taong yan. Talagang patungo ito sa pagtitiwalag, mga kapatid. Nais ni Pablo na itiwalag yun. So, yun mga kapatid. No? Pag-aralan pa natin mabuti. Kasi, ang open-minded dapat ng church sa mga kasalanan. Lahat naman tayo naging makasalanan. Lahat tayo may masamang nakaraan. Walang sino man sa atin ang hindi nagkasala, lalo na bago tayo nanampalataya sa Panginoon. At tinanggap tayo. Dapat mga kapatid, kung iaangkop natin sa panahon natin yung sitwasyon nila, ito yung mga churches na sobrang luwag. Ipinagmamalaki pa nila na sila'y open daw at handang tanggapin kahit sino. Teka, napindot ko. Balik tayo. Handang tanggapin ng kahit sino. Dahil meron daw silang pag-ibig. Ito nga mga kapatid. Ang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig, kung i-define natin ang pag-ibig sang-ayon sa Biblia, ito definition ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa Kapitulo 13 ng Unang Korinto. Ang pag-ibig, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. So yan ang pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, pag may masamang ginagawa, hindi ka natutuwa. Kino-correct dapat yan, mga kapatid. Natutuwa tayo sa katotohanan. Kaya alam nyo, yung mga nagtatago sa salitang pag-ibig, umabot na nga sila sa sukdulan, tinanggap na nga yung same-gender marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pati yun. Sexual immorality rin yun, di ba? Dito naman, katulad sa Korinto, tinanggap nila yung, parang tanggap nila kaya nasabi ni Pablo, at kayo ay nagmamalaki pa, pero ang gusto ni Pablo, dapat nalungkot kayo. Dahil meron ganong pagkakasala. Nalungkot kayo upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito. So yan ang problema dyan. No? Tatalakayin pa ni Pablo yan. Patungo to sa pagtitiwalag, mga kapatid. Merong pagtitiwalag talaga sa Biblia. At ang layunin ng pagtitiwalag sa Biblia, makikita natin kung bakit merong pagtitiwalag. So dadako tayo sa ikalawang punto ng ating aralin. Ikalawang bagay sa verse 3, 4, and 5. Ito yung utos ni Pablo. Pag-alis ng masamang tao, pagtitiwalag. Tingnan nyo. Pagtitiwalag to ang gusto niya, alisin yan. Alisin yan sa gitna ninyo. Sabi nila, sapagkat bagamat ako ay wala sa katawan. Ibig sabihin, physically wala siya.
physically, absent in body. Ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. O kahit siya ay physical na hindi nila kasama, pero in spirit, sa diwa, ay kasama nila si Pablo. Bakit ganon, mga kapatid? Kasi malalim ang attachment ni Pablo sa mga taga-Korinto, di ba? Siya yung nag-establish ng church yan. Saka meron siyang apostolic authority. Meron siyang autoridad na galing kay Kristo na siya sinugo sa mga hentil. Ang tawag nga sa kanya sa ibang mga talata apostol ng mga hentil. So, sabi dito, sapagkat bagamat ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Yan mga kapatid, nagkakaroon siya ng attachment dyan dahil talagang nakikibahagi siya sa sitwasyon nila sa pamamagitan ng palagi niya pinagpiprayan, meron siyang malasakit sa kanila, sa spiritual na kapakanan nila, at meron siyang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. Alam natin, apostol yan. No? At ang pagiging apostol niya sa mga hentil. Ano ba meron dito, mga kapatid? Premise niya to sa pagbagsak ng hatol. Sa paglalapat ng hatol. Sabi, kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, o parang katulad nung as good as nakaharap ninyo ako, parang ganyan. Hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay nito. So, magbabagsak siya ng paghatol dito. Eto, hinahatulan ko na. Alam nyo, sasabihin na iba, bakit daw para bagang judgmental ba to si Pablo? Hindi judgmental yan. Kasi pag sinabing judgmental, negative ang dating Yung nagbibigay ng hatol, mali-mali yung hatol Ito mga kapatid sa Biblia kasi, bagamat may sinabi ang Panginoon sa Kristo, na huwag kayong humatol upang huwag kayong hatulan. Tama naman yun dahil si Kristo nagsabi nun. Ibig sabihin, magdahan-dahan tayo sa paghatol para hindi tayo mahatulan. Kasi yung konteksto nun, hindi naman ibig sabihin, bawal humatol. Katulad nito mga kapatid, makikita nyo sa sitwasyon na binabasa natin. Itong pinag-aaralan natin. Talagang hinihingi ng pagkakataon na kinakailangan umabot ang church sa paghatol. Ibig sabihin paghatol, pagdi-decide kung ano yung gagawin dyan. Katulad dito sa partikular na sitwasyon na to. So, hindi lahat ng paghatol ay masama. Ang masama ng paghatol yung sinasabi ni Kristo sa Mateo chapter 7 ay yung humahatol ang isang kapatid sa kapwa niya kapatid na siya mismo, yung hinahatol niya, siya mismo ang gumagawa. Halimbawa, sinabi niya, o kapatid, huwag ka maglalasing, ikaw lasinggo ka, masama yan. Samantalang yung nagsasalita, numero unong tanggero, lasinggo. Di ba? O kaya huwag kang makikipid, yung nagsasalita. Yung nagsasalita, babaero. Ganun yun, yung walang karapatan humatol yung ganun. Pero ito, iba to mga kapatid. Paghatol to. Hatulan, apostol pa tong humatol, no? Kasi merong purpose to mga kapatid. Tuloy natin. Ano sabi ni Pablo? Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin ngayon, ginagamit niya yung autoridad niya. Galing sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin ay sa kalooban at autoridad ng Panginoon Kristo, hindi batay sa kanyang sariling opinion lamang. At bukod doon, sabi, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kapag kayo ay nagkakatipon pag nagkakatipon ng magkakapatid, ano tawag doon? Church. Ibig sabihin hindi ito aksyon ng iisang tao lamang, kundi ito isang gawain ng buong iglesia na nagkakaisa. Yung discipline na ipapataw rito ay hindi private vendetta. Ano yung vendetta? Paghihiganti. Hindi yung paghihiganti ito, kundi isang responsibilidad ng katawan ni Kristo. Sabi, kapag kayo nagkakatipong nakasama ang aking espiritu, nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Talagang ini-invoke o talagang tinatawag ni Pablo yung kanyang kapangyarihan na ipinagkalob sa kanya ng ating Panginoon Kristo. So, ito yung hatol niya. So, sa pamamagitan ng mga yan, mga kapatid, ito ang hatol ni Pablo. Sa verse 5, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Isipin nga ninyo, ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Ano ibig sabihin yan? Mabigat yan, diyan tayo nagtagal ng pinag-aaralan natin to. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Ano ibig sabihin yan?
Hindi ibig sabihin niyan, itatawagin mo pa si Satanas na, "Oy, Satanas, ito, turn over namin tong kapatid na to. Bahala ka na dyan." Hindi ko ganyan yan. Nawari baga naging kakampi mo pa si Satanas. Pagtitiwalag ito, mga kapatid, ibig sabihin ng ibigay kay Satanas ay aalisin siya sa kapulungan ng mga mananampalataya. Ito yung tinatawag na excommunication o pagtitiwalag. Kung natatandaan ninyo, mga kapatid, yun ang desisyon talaga ni Pablo. Yung nadaanan natin kanina, baka hindi nyo napansin o maalala. Ito, balikan natin yung 5.2, no? Di ba? Sabi dyan ni Pablo kanina, at kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba't dapat tayo'y malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Pagtitiwalag yan, di ba? Aalisin sa gitna nila. Yung gumagawa ng sexual na immorality na yun. Yun yung katumbas dito na ibigay ang ganyan tao kay Satanas. At maging sa dulo ng kapitulong ito na makikita natin next week sa verse 13. Dulo nito, verse 13. No? At talagang uutusan ni Pablo ang kapatiran sa unang Korinto na tanggalin ang mga masamang tao. Hindi lang yung ganyang partikular na sexual immorality. Kasama yung sexual immorality at iba't ibang mga kasalanan na doon nabubuhay ang mga tinatawag na kapatid, pinaalis ni Pablo yun. Pinatitiwalag. Kaya meron tiwalag talaga sa church kapag ang isang kapatid ay namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung malalang pamumuhay talaga, yung ayaw magsisi. Yun yung mga inaalis. Makikita nyo pa, may purpose ang pag-aalis eh. O bakit ibibigay ang ganyan kay Satanas? Sa ikawawasak ng laman. Ikawawasak ng laman, ano yan? Kakatakot yan Ano? Ibig sabihin, for the destruction of the flesh. Talaga nakakatakot ito, mga kapatid. Dalawang bagay ito. Ang makikita natin yung paggamit ng salitang laman o flesh ni Apostol Pablo. At itong dalawang bagay na ito, magkaugnay ito. Number 1, gumagamit si Pablo ng salitang laman. No? Sa pagkagamit niya sa wikang Grego, sarx, kung tawagin yan. Kadalasan ginagamit bilang larawan ng makasalanang kalikasan. No? Bilang makasalanang pita o makalaman na likas. Gaya ng mga gawa ng laman, di po ba? Alam mo yung gawa ng laman? Yung pakikiyapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos yan, pangkukulam, paglalasing, marami. Doon sa Galatia, madalas din natin may share yun, yung mga gawa ng laman. Kung yan ang kahulugan yan, for the destruction of the flesh. Yung flesh hindi literal na body yan, no? Yung laman, napita ng laman, kung yan ang kahulugan na sinasabi ni Pablo, na kaya ibibigay kay Satanas para mawasak ang laman, ibig sabihin, sa ganyang paraan, no, yung nagkasala kapag siya'y nahiwalay sa church, dahil itiniwalag siya, ma-expose siya ngayon kay Satanas. Ibig sabihin, inalis siya mula sa proteksyon ng iglesia at nailagay siya sa kapangyarihan ng Diablo. Ano mangyayari sa kanya? Daranas siya ng matitinding pagsubok, kahihiyan at paghihirap. At dahil sa kanyang mararanasan yon, ang purpose noon, mga kapatid, destruction of the flesh. Babagsak ang kanyang makasalanang pagnanasa. Pagsisisiyan niya yun na makikita niya yung epekto. Kaysa yung pag kinukonsinti mo, parang pinababayaan mo lang siya doon sa kanyang nai-enjoy na kasalanan. Pero kapag itinawalag yan ng church, ano mangyayari? Pwede niya ma-realize di ba? Dahil makakaranas siya ng lumalabas dito, makakaranas ka ng paghihirap Pag ganyan ang dahilan na pagkakatiwalag mo matitikma mo ang resulta ng kasalanan mo. Yan ang magtutulak sa iyo para magsisi. At isa pa, yung pangalawa, may kaugnayan din dyan, yung paggamit ng laman, yung sa ikawawasak ng laman, ng flesh, bilang physical na katawan. Pwede rin. Pwede rin physical na katawan yan, mga kapatid. Na may kaugnayan din yun, yung talagang pakikialaman ni Satanas yung katawan mo. Katulad nangyari kay Job, di ba? Nung bigyan ng Diyos ng go signal si Satanas, o sige, pwede mong galawin yan, huwag mo lang papatahin yan. Dahil ang Diyos lang ang may hawak ng buhay. O di ba nagkasakit si Job?
At dito pa sa unang Korinto, makikita nyo mga kapatid. Kung naalala ninyo, dadaanan din natin ito dahil sa unang Korinto. Pero advance ko na ng konti. Tungkol doon sa Santa Cena, ito yung isang halimbawa na nabanggit ni Pablo, chapter 11. Tungkol sa mga hindi sinisiyasat. Pag hindi mo siniyasat ang sarili mo bago ka tumanggap ng hapunan ng Panginoon o Santa Cena, bagamat dito sa babasahin natin, hindi naman nabanggit na ibigay kay Satanas, pero ang kukunin natin dito mga kapatid, ay yung laman, yung flesh, yung physical body, no, yung katawan, na mapipinsala dahil sa pagdidisiplina sa kanya ng Panginoon. Minsan, dinidisiplina tayo ng Panginoon, yung literal na katawan natin, pinapayagan niya na magkasakit para matuto tayo. Tingnan nyo, singit muna natin to, yung sa Santa Cena. Sa unang Korinto, chapter 11 to, no? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, yung katawan nito, yung church, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Hatulang ka pala eh. Imbis na pagpapala ang makakamit mo, hatulang ka. Dahil hindi mo kinikilala yung church, yung katawan ng Panginoon. Nakipag-participate ka sa hapunan ng Panginoon. Tuloy natin, dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. O di ba physical aspeto yan? Physical aspeto yan, yung tinutukoy dyan. Nagkasakit kayo dahil dito, dahil nga doon sa hindi nila kinilala ang katawan ni Kristo. Nakipag-participate sila sa hapunan ng Panginoon na parang baliwala lang sa kanila. O ito, kaya dahil dyan, dahil doon sa ganon, sabi ni Pablo, marami sa inyo may hina physically yan eh. Dahil nauwi doon sa at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Namatay na. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin ba niyan yung mga namatay na kapatid sa sakit parurusahan na rin sa dagat-dagat ang apoy? Hindi ho. Church discipline yan O kaya disiplina ng Panginoon. Kaya ka dinidisiplina para makorek ka, para hindi ka mahatulan sa dagat-dagat ang apoy. Kasi kung itutuloy natin ang basa rito mga kapatid, kaya dito huwag natin titingnan na yung isang kapatid nagkasakit, tapos kinamatay niya yung sakit niya, sasabihin natin, ako, delikado tong kapatid nito, mapupunta sa dagat-dagat ang apoy ito. Maliho yun. Yun ay disiplina ng Panginoon. Pag nagkasakit ka, di ba, nagkasakit na ba kayo? Di ba kapag nagkakasakit ka, yung talagang malubang karamdaman, naalala mo ang Diyos? Naalala mo mga kasalanan mo? Naalala mo yung kalagayan mo sa harap ng Diyos? Ganun yan Tingnan nyo Tuloy lang natin ang basa. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. So ang payo ni Pablo rito, imbis na hatulan ka ng Panginoon, ikaw na humatol sa sarili mo, isuriin mo, siyasatin mo sarili mo bago ka tumanggap ng hapunan ng Panginoon. Para hindi ka umabot na ikaw ang Panginoon panghatol sa iyo. Sa sumunod na talatan sabi nga rito, di ba, kanina, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. Subalit kapag tayo hinatulan naman tayo ng Panginoon, tayo ay sinusupil. Bakit tayo sinusupil? Ano yung sinusupil? Chasten. Parang dinidisiplina. Tayo ay sinusupil. Bakit? Upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. So, kapag dinidisiplina tayo, masakit yan. Pinapalo tayo. Di ba? Sinasaktan tayo ng Panginoon physically. Nang sa ganon, wag tayo mahatulang kasama ng sanlibutan para hindi tayo mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Mas magandang parusahan ka na rito. Di ba? Kaysa naman yung mangungunsinti tayo ng isang kapatid na nabubuhay sa kasalanan. Okay, hindi mo nga sinaktan. Hindi na natuto yan. Yun yung mga kapatid, yun yung diwa rito ng pagtitiwalag. Na ibigay kay Satanas yan sa ikawawasak ng laman. So, idea rito mga kapatid, maaring payagan ng Diyos na ang katawan ay mapinsala upang ang tao ay magising, magsisi, at mailigtas ang kanyang espiritu. Dahil sabi sa sumunod, sabi, upang ang kanyang espiritu ay maligtas, o para maligtas ang kanyang espiritu. Yan ay nagpapakita ng pinakamataas na layunin niya ng disiplina. Kaya tayo dinidisiplina at kaya meron church discipline
at kaya merong pagtitiwalag at kaya merong pagbibigay kay Satanas para ang kanyang espiritu ay maligtas. Kapag nahiwalay kasi yung natiwalag nga sa iglesia, madadama niya yung bigat ng kanyang kasalanan at maaaring magbunga yon ng tunay na pagsisisi sa huli at patungo siya sa tunay na kaligtasan ng kanyang espiritu. So yun po mga kapatid, yung espiritu rito hindi breath of life yan mga kapatid. Ano yung breath of life? Breath of life, espiritu rin kasi tawag dyan eh. Kapag namatay ang tao, sangayon sa Ecclesiastes 12:7, basic doctrine yan, na meron tayong katawan, kaluluwa, espiritu. Yung espiritu natin, yan ang breath of life na nagpapakilos sa ating katawan. Kaya tayo namamatay, yung spirit bumabalik sa Diyos. So masama man o mabuti, babalik sa Diyos ang espiritu natin. Hindi yan yung espiritu tinutukoy rito na upang ang kanyang espiritu ay maligtas. Yung breath of life kasi hindi naman kailangan ng kaligtasan yan eh. Breath of life lang yan eh. Tagabigay ng buhay. Yung tinutukoy na espiritu rito mga kapatid, spirit as in panloob na pagkatao. Yung kanyang espiritual na kalagayan at relasyon sa Diyos. Kaya't kahit masira yung laman dahil sa disiplina, ang layunin ay ang pagsisisi at ang kaligtasan ng kanyang panloob na buhay. Yan yung espiritu dyan, hindi yung literal na espiritu. So, upang ang kanyang espiritu ay maligtas, kailan yan? Sa araw ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, sa araw ng pag-uukom yan. Mahaba kasi yung pag-uukom eh, di ba? Napag-aaralan natin. Kasama doon yung second coming ng Panginoong Kristo. So, yung pagdidisiplina ngayon mga kapatid, nagsisilbing paghahanda yan upang siya'y hindi mahulog sa kaparusahan sa araw ng Panginoon. Mas mabuting sumailalim na siya agad, di ba? Sa matinding disiplina ngayon kaysa tuluyang mapahamak dun sa walang hanggan. So, yun po mga kapatid, desisyon yan. Alisin yan. Ngayon sa sunod na bahagi ay ang dahilan. Bakit? Ba't kinakailangan alisin yan? Para sa kalinisan ng church. Hindi lang para sa kapakanan ng individual na tao na yon. Pero number one, di ba? Siya una makikinabang doon. Lalo na kung magsisisi siya. Makikinabang siya. At alam niyo sa kasaysayan, itong sulat na to, sinundan yan sa 2 Korinto, yan taong yan. Nagsisi naman yan eh. At tinanggap muli. Sabi ni Pablo, tanggapin niyo muli. Sa 2 Korinto yun eh. Nakakalimutan natin isama yun dito, no? Niwasan natin umaba yung lesson eh. So yun po mga kapatid, ito yung dahilan para sa kalinisan ng church. Ito tingnan nyo, 6, 7, and 8. Merong comparison si Pablo rito eh. Tungkol sa, ito sabi rito, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. O, hindi mabuti yung pagmamayabang nila, hindi na mabuti yan. No? Tapos nagbigay siya ng illustration dito. Alam niyo yung illustration niya tungkol sa pagbibake ng pagluluto ng tinapay. Tingnan, hindi ba ninyo nalalaman, o dapat alam nyo na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Ano ba yung pampaalsa? Leaven. Yan yung yeast. No? Maaaring hindi nyo alam yan, pero ako, hindi naman ako nagbe-bake. Pero paminsan-minsan nagbe-bake ako, pero hindi ko naging expertise. No? Tungkol sa baking yan mga kapatid. Yung yeast, yung leaven, no? Pag yan ay hinalo mo, konti lang yan, kutsarita lang yan. Pag hinalo mo yan sa isang masa, alam niyo yung masa ng harina yan. Yung magmamasa ka, di ba? Nakakita na kayo ron, gumagawa ng tinapay. Yung pinalalapot yung harina hanggang sa maging buo-buo yan. Maging buo-buo, di ba? Masa tawag doon, no? Nilalagyan ng yeast yan. May halong yeast. Kutsarita lang yeast yan. Pagkamasa niyan, tatabi yan. Pagkatabi niyan, tatakpan yan. Tapos, pagbalik niya mga ilang minuto, lumulobo yan, lumalaki. Umaalsa. Pampaalsa tawag dun eh. Kaya nga umaalsa kaya minsan di ba yung mga tinapay natin malambot. Kasi may pampaalsa yun, saka malaki. Di ba? Lumalaki ang harina.
kapag hinaluan ng yeast. Tungkol sa baking yan, mga kapatid. Ano ba yung tinuturo ni Pablo dito? Tiyak tayo na hindi naman tayo tinuturoan na magluto ng tinapay. Ilustrasyon lang to, mga kapatid. Kung ano ang nangyayari sa church kapag nahaluan ng konti lang yung tandaan nyo, konti lang yung pampalsa sa tinapay, Isang kutsarita nga lang minsan, isang kutsara, depende sa laki ng Pero nakikita ko kasi parang minsan isang kutsara lang. Tapos umaalsa yung harina, yung masa Lumalaki yung tinapay bago lutuin Ang tinuturo niya rito, mga kapatid, sa spiritual side, eto, mga kapatid. Sunod na talata. Alisin ninyo ang lumang pampalsa. Ibig sabihin, huwag na kayo maglagay. Tanggalin niya ang pampalsa na yan. Dapat purong harina. Puro-puro, ika nga. Walang halo dapat upang kayo'y maging masa kung paanong kayo ngay walang papalsa. Nakita nyo, no? Kanina tinapay. Tapos nauwi doon sa salitang kayo. Ibig sabihin, mga tao pala ang tinutukoy niya. Yung church pala ang tinutukoy niya. Na ikinumpare niya sa isang harina na kapag nahaluan niya na maliit, na yeast, na pampalsa, nahawa yung buo. Nahawa yung buo. Nahawa yung church. Imagine ninyo yung sitwasyon dito sa context. Meron isang tao nagkasala. Hindi lang yung taong yun na nadadamay. Yung buong katawan nadadamay. Parang ganyan lang yan. Tutuloy natin. Sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. So, tingnan niyo, mga kapatid. Isiningit pa ni Pablo yung tungkol sa Paskwa. Malinaw na may kaugnayan ito, mga kapatid, sa Paskwa. Yung Passover na pinagdiriwang ng mga Israelita na nagsimula nung panahon pa ni Moises. Noon, di ba, nagsimula yan nung huling gabi nila sa Egypt, na ang dugo ng kordero, inilagay doon sa hamba ng pintuan. Instruction ng Diyos, ganon, dahil darating bibisita ang Diyos doon sa Egypt para patayin ang lahat ng panganay doon. Naligtas sa mga Israel doon. Magmula noon, inutos ng Panginoon Diyos na ipagdiwang ng Israel. Gunitain nila yung pangyayaring yun sa buong salinlahi nila. At yun ang tinatawag na Paskwa, Passover. Paskwa lang sa Tagalog yan. Hindi po Pasko yan Paskwa, Passover. So, sa bagong tipan, pinapaliwanag dito, mga kapatid, si Kristo ang naging katuparan nung gawain na yun ng Israel na pinagugunitan ng Panginoon Diyos sa buong salinlahi nila. Paghahanda yun doon sa ginawa ni Kristo. Sa ginawa ni Kristo na na pagbuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kasi symbolical lang pala yun. Yun nasa Old Testament. Yung kordero ron, yung dugo ng kordero ron, sumisimbolo yun sa dugo ni Kristo na bubuhos nga sa krus ng Kalbaryo. So nagkaroon na yun. Natupad na ngayon yun. Kaya sabi ni Pablo, si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Naialay na. No? Yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ni Apostol Pablo pala, na tanggalin ninyo yung lumang pampalsa. Dapat purong harina kayo. Huwag niyong haluan ng iba yan. Ayaw niya yung lumulobo yung buong katawan, lumalaki ang buong katawan ng harina, ikinocompare niya yan doon sa pagkalat ng epekto ng kasalanan doon sa church. Isang maliit na kasalanan, isang tao lang ang gumawa, pero naapektuhan ang buong katawan. Nakita nyo, no? Kung tutuloy pa natin, tingnan nyo. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista. Magdiwang tayo ng pista, pero anong klaseng pista yan? Pista ng Passover ang tinatalakay dito, no? Ipagdiwang natin yung Passover, kaya lang hindi yung literal na Passover, hindi yung literal na pista na Paskwa ng mga Hudyo, kundi spiritual na kapistahan to, no? Tingnan nyo. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista, hindi ng mga lumang pampaalsa. Hindi daw ng lumang pampalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan. So mula doon sa literal na ilustrasyon niya, pumunta na siya ngayon dito sa spiritual, di ba? Mga tao nga tinutukoy niya Parang sinasabi niya, huwag kayong mahaluan ng yeast
ng pampaalsa. Yung church, hindi dapat mahaluan yan. Kaya sabi pag ipagdiriwang natin yung Passover, pero spiritually, paano natin pagdiriwang Passover? Walang pampaalsa dapat. Yung pampaalsa, tinutukoy niya yung mga pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan. Yung leaven of malice and wickedness. No? Ang isang Kristiyano ay hindi dapat manatili sa dating buhay na puno ng masamang pag-iisip, pandaraya, imoralidad, at anumang uri ng kasamaan. Yan yung yung malice and wickedness. Kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. So nakita nyo, hope nakita nyo mga kapatid, kung paano ikinumpara ni Apostol Pablo yung literal na masa ng tinapay na nalalagyan ng pampaalsa, talagang naapektuhan yung buong tinapay, yung buong tumpok. Sa konting-konti na pampaalsa, lumalaki yung buong tinapay. Ganon mga kapatid, nakakaapekto ang kasalanang hindi pinagsisisihan sa loob ng church. Kapag merong isang kapatid na gumagawa ng immoralidad, lalo na katulad nitong kasong ito mga kapatid, pero hindi lang yan. Sa next week, makikita pa natin yung ibang kasalanan dyan na pinapaalis ni Apostol Pablo, na pinatitiwalag niya kapag yung kapatid ay gumagawa ng ganon. Pero ang purpose kasi para maligtas ang kapatid. Makikita natin mga kapatid, nakaka-apekto yun sa buong kongregasyon. Kapag merong kapatid na namumuhay sa kasalanan na hindi nagsisisi at hindi pinapansin ng pamunuan ng church, maapektuhan tayo lahat. Pero bakit natin titiwalag? Para maligtas ang kanyang espiritu, para magsisi siya, para maakay natin siya. At kung siya'y magbabalik loob, kailangan tangkapin. So nakita niyo mga kapatid, yung pagtitiwalag, hindi yan pagtatakwil. Pag tiniwalag ka, hindi ibig sabihin mapupunta ka sa impyerno. Disiplina yon para magsisi ka. So yan, dito nga yung tinapay na walang pampalsa, dapat yun ang nasa atin. Ano yon? Tinapay na walang pampalsa ng katapatan at katotohanan. So yun ang dapat na maging laman ng ating pagdiriwang ng buhay kay Kristo. Na meron tayong katapatan. Ano may katapatan? Pag sinabing katapatan sa English, sincerity. Nandyan yung purity of heart. Di ba? At katotohanan, truth, integridad sa pamumuhay. Diyan tayo dapat mamuhay. Diyan dapat nakabatay yung ating pagdiriwang ng ating buhay kay Kristo. Isang buhay na tapat, dalisay, at nakabatay sa katotohanan ng Diyos. So yun po mga kapatid, yung verse 1 hanggang 8 ng unang Korinto chapter 5. Ngayon, bago tayo magtapos mga kapatid, dagdag na conclusion to at aplikasyon. Para naman may maiwan tayo ng mga practical na dapat natin gawin. Number 1, ang kasalanan kapag pinabayaan ay parang pampaalsa. Kahit konti lang, kaya nitong sirain ang buong church. Diba? Parang yung comparison ni Pablo, diba, sa baking, sa paglalagay ng pampaalsa doon sa tinapay. At number 2, ang disiplina sa iglesia, doon sa kapatiran, hindi kontra pag-ibig yan, kundi bunga yan ng tunay. Bunga yan, resulta yan ng tunay na pag-ibig. Pag-ibig na nagmamalasakit sa kabanalan ng katawan ni Kristo at sa kaligtasan ng isang kapatid na nagkasala. Pagmamalasakit yan, mga kapatid. At dito nakita natin sa unang Korinto 5, dinanan natin si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, na nag-alay ng kanyang buhay. Bakit inalay ni Kristo ang kanyang buhay? Upang tayo maging bagong masa. Bagong masa ng harina, di ba? Walang pampaalsa ng kasalanan. Yung pampaalsa, lumalabas, kasalanan eh. Yung spiritual na pampaalsa, hindi literal. Walang pampaalsa ng kasalanan tayo dapat. Kundi puno ng katapatan
at katotohanan. Kaya anong paalala nito sa atin mga kapatid bago tayo magwakas ulit? No? Kung may kasalanan sa ating personal na buhay, huwag natin itong itago o ipagwalang bahala. Kapatid, nabubuhay ka ba sa pagkakasala? Hindi ka ba umaalis yan? Na-enjoy mo na ba yan? Naku, delikado yan. Huwag natin itong itago o ipawalang bahala. Alisin natin ang lumang pampalsa sa pamamagitan ng pagsisisi, pagbabalik loob at pananampalataya kay Kristo. Kung may kasalanan sa gitna ng church na kapatiran, huwag natin itong ikampanya, na huwag natin itong ipagmalaki pa. Nasasabihin natin, oh, welcome kayo. Welcome para lahat naman ay welcome sa church. Lahat ng makasalanan, welcome natin yan, hindi upang magpatuloy sa kasalanan, kundi tulungan sila sa pagbabagong buhay gaya ng ginawa sa atin. Welcome tayo. Welcome tayo sa church para magbago, umunlad sa ating kabanalan. Ganun yun, mga kapatid, no? Kung may kasalanan sa gitna ng church, kailangan aksyonan natin. At ang iglesia, mga kapatid, ay hindi club ng mga perfect. No? Hindi lahat, yung church, mga kapatid, hindi yan lugar ng mga taong hindi na nagkakasala. Kundi community yan ng mga makasalanang tinubos at binabago ni Kristo. Hindi yung nananatili sa kasalanan. Yung komunidad na ito, mga kapatid, yung church, ay tinawag upang maging banal at naiiba sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaang maging maling o pagkaunawa natin sa pag-ibig. Na yung pag-ibig kahit mali tatanggapin mo. Tatanggapin mo yung tao pero hindi yung kasalanan. Kailangan magbago yung tao. Tulungan natin magbago. Yan ang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay dapat nagtutuwid yan, hindi bulag na pag-ibig. So yun po mga kapatid, ang lesson natin ngayon. Pero bago tayo maghiwalay, may kukwento ko sa inyo mga kapatid. Ano yung kukwento ko sa inyo? Parang application to. Isang ilustrasyon ng aplikasyon. Alam niyo, parang ano yan parang doktor. Ang doktor at ang sugat. May isang lalaki na may malalim na sugat. Kung hahayaang nakatakip lang yon at walang gamutan, baka magka-infection yon, mauwi sa cancer yon, at ikamatay niya. Kaya kailangan gawin ng doktor, linisin yon, operahan, hiwain, kung kinakailangan, kutkutin at gamutin. Kahit masakit yon. Masakit ata ma-operahan. Pero kinakailangan tanggalin yung cancerous na possible na maging cancerous na sugat. So gaya nun mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay hindi pinagtatakpan. May sugat ka, tatakpan mo lang ba yan? Patanggal mo yan. Lalo na mamaya mabulok yan Di ba? So tatanggalin niya, masakit na proseso yan. Pero kinakailangan ganun. Ganun din ang pag-ibig. Huwag natin tatakpan lang yung kasalanan. Dapat hinaharap at ginagamot. Kahit masakit, para sa ikaliligtas. Sa ikaliligtas ng tao. Masakit man ang gamutan, masakit man ang pagtutuwid, tiniwalag mo masakit talaga yon. Pero kung yun lamang ang paraan para gumaling siya, gawin natin. Gayon din ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Pag nagkakamali tayo, itinutuwid tayo, pinapalo tayo dahil ang purpose ng Diyos para maligtas tayo. So hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat po. Naway pinagpala tayo ng Panginoon sa ginawa nating pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po'y muling manalangin.